ating Rev Gio Osman. Yung best na palakpak ni... Ay, gutom. Ayan, buset. Praise God. Pwede kang bumati ka muna ng kahit hanggang 5 laang na tao. Sabihin mo sa kanya, ako'y masaya at narito ka. Kahit 5 lang, 5. Masaya at narito ka. Tunay kang masaya ma. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. So, well represented po tayo today. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Pagpalang gabi din naman. Nasaan po dito ang mga taga-VIP? Tayo po, tayo. Mga taga-VIP natin. Yan. Palakpakan natin ng Lord sa ating mga magigiting na VIP team. Praise God. Salamat po. Salamat. Thank you. As being led by our very own and very energetic Pastor Rachel. Also, nandito po ba ang ating anointed young adults? Pagkaitin. Yun! Praise God! Palakpakan natin ang Lord sa kanila pong buhay. Led by our very energetic and young Pastora Ninang Vicky Banawa. Ang ating pong anointed men and women, tayo. Yun! Praise God! Palakpakan natin ang Lord sa kanila pong buhay. Led by our Pastor Art and Pastora Raquel. Praise God. Ang ating pong taga-anointed professionals. Tayo po, please. Yun! Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. Led by our Pastor Pao Tesico. Praise God. Yan. Ang ating naman pong anointed youth. Tayo, anointed youth. Praise God. Palakpakan natin ang Lord. Led by our Pastora Joy. Ang ating anointed kids. Yeah! Yan, nandiyan po sila. Sila po ay... Ayan, tulog na daw ang mga bata. Okay. Led by our very young Ma'am Grace Mendoza. Praise God! Thank you, Lord. So, ngayon po tayo narito para po dugtungan yung ating pong pinag-aralan last month. Tandaan niyo pag-aho yung ating pinag-aralan last month? About the 7 churches. So, ang ating pong series ngayon ay patungkol po sa, sa Book of Revelation. So, mas maintindihan po natin ito at may apply natin sa ating pong mga pag-aalaga at pag-disciple. Alright, natapos po tayo doon sa unang 3 churches. Ano nga po yung unang 3? The Ephesus, Smyrna. Nandito ba si Pastora Smyrna? Pastora Mirna. And Pergamum. Ayan, okay. Hindi ko na po mabalikan, kasi ito po may 4 pa pong natitira, So ito po, ulitin ko lang, final reminder po ito ng Lord sa mga Kristiyano. Kaya nasulat ang 7 churches, gusto po ni Lord, bago siya bumalik, daratnan niya yung 7 churches niya, which is tayo po yun. This is a picture of us bilang kanyang church. Babalikan niya tayo at our best. Ayaw ni Lord na dadating siya na hindi man lang siya nagbigay ng huling paalala bago siya bumalik. Kasi gusto niya, as much as possible, marami po ang makasama ni Lord sa kanyang piling. Ganyan po kabait si Lord. At salamin po natin itong 7 churches. So, kapag dating napag-usapan ito, lagi natin titingnan, meron akong bahagyang pagka-Ephesus o bahagyang pagka-Smyrna. At meron din akong touch ng Pergamum. So, ganyan po natin i-assess ang ating pong pinag-aaralan ngayon pong last month at ngayon pong buwan na ito. So, kung aalis po tayo sa mundong ito, sinong naniniwala tayo aalis sa mundong ito? Amen. Meron gang hindi pa naniniwala. Akala siya dito na. Okay. Naalis po tayo dito. Pag tayo born again, which is tayo lahat yun, makakasama natin si Lord. Pero kung hindi born again, delikado, maiiwan sa rapture of the church. Now, ang gusto po ni Lord, we must do our best for the world. Ayaw natin na aalis tayo dito at sasabihin ng mundo, hindi mo naman sinare sa akin si Jesus. Tagal nating magkasama sa trabaho,
Tagal natin magkaklase, magkapitbahay, tapos hindi mo man lang nabanggit sa akin minsan na Jesus is the way for the salvation of my soul. Ayaw po nating mangyari yun. Kaya ito, Home 7 Churches is also a call for urgency. Sabihin nga po natin, urgency. So ito po ay magbibigay sa atin ng sense of urgency na, teka lang, kailangan saliputin ko na yung aking community, yung aking nation na kung saan ako naroon. Kung youth ka sa school, kung AP ka, ikaw ay nasa mga workplaces and companies. Okay? Kailangan mayroon na tayong gawin. So tapos na tayo sa unang tatlo. Ang pang-apat po na church na pag-uusapan natin ay Church of Thyatira. Basahin nga po natin. Thyatira. Dito po sa Thyatira, ang pinaka-essence ng church na ito is a call. Lalagyan po natin ito ng panawagan. Ito po ay panawagan ng Lord for purity. So Thyatira is a call to purity. Yan. Gusto ni Lord ang church niya ay pure, blemish-free. Ito po yung church na may pinakamahabang mensahe si Lord. At ito yung church na pinaka-pinagalitan at kinastigo ng Diyos. Ang Church of Thyatira. Kilala niyo po ba si Lydia? Sino nakakilala kay Lydia sa Book of Acts? Si Lydia po, ay makikita natin yung kanyang story sa Book of Acts chapter 16. Na kung saan, siya po ay isang tagapagtinda ng purple colored garments. Ay anong connection nun? Si Lydia po ay taga-Thyatira. At siya po ay nawin ni Pablo, nung siya nag-share doon sa Thyatira, nawin siya, kasama siya sa nawin ni Paul during that time. Ngayon, anong ibig ko sabihin? Si Lydia po ay meron po siyang negosyo. Ang negosyo niya, siya nagtitinda po ng mga garments at ang kulay po ay kulay purple. Eh, sa panahon na yon, sikat na sikat po ang garments na purple and red. Okay? At para ikaw ay maging isang sikat na tagapagtinda, kailangan maging miyembro ka ng trade guild. Sabihin nga po natin, trade guild. Sa panahon ngayon, ang trade guild ay union. Kailangan maging miyembro ka ng union noon, kasi kung hindi ka maging miyembro, hindi ka pwedeng magbenta at hindi ka rin pwedeng bumili. Tanyo ha? Ang Thyatira po ay picture ng future things to come, which is the 666. Kaya dito, ang tinutumbok nila dito is purity. Kasi maraming hindi mapapasama, kahit Kristiyano na, pero may double life, hindi namumuhay sa kabanalan, may chance na maiwan sa rapture of the church. Hello? Eh, hindi mo born again ako. Sandali, titingnan natin. Backslider at heart ang tawag sa iyo. Kaya dito, bawal magbenta at magbili kung ikaw ay hindi miyembro ng union. Eh, hindi ako yung papamiyembro, pastor. Eh, oo nga, nagpa-member ka. Ito ang kapalit. Pag ikaw ay nagpa-member naman ng union, sasali ka sa kanilang mga activities. At kasama sa activities nila ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, mag-party ng walang katapusan, at magkaroon ng sexual intercourse sa kung kani-kanino. That is the culture na nangyari sa Thyatira during that time. Kaya imagine mo kung ikaw ay isang ama at meron kang pamilya, ang iyong purpose ay mag-provide sa iyong family, pero sabi sa iyo, dapat para ikaw ay makapagbenta at makabili at kumita ka, mag-member ka sa union. So wala silang choice kundi i-compromise. Kahit sila yung mga Kristiyano na, they had no choice but to compromise, otherwise you will go out of the location na ito, na Thyatira. Yun yung location at yung church sa loob na pasok ng ganong klaseng kultura. Amen po ba? Kaya yan po yung konteksto nito pong Church of Thyatira. Kaya po minsan, napapansin natin, kaugali pa rin po ng church ang mundo. May pagkakataong kaugali pa rin ng church ang mundo. Nakakalungkot po yun. At saka nakakahiyang aminin, parang hindi nababago yung ating pananalita. Merong iba pa rin ang galing magsalita ng negative. Ang galing mag-isip ng negative.
ang daling mag-judge. Parang kaugali pa rin ng church ang mundo. Buti na lang ang JA1 hindi ganon. Amen? Ito po ay modern day Turkey, ha? Ang pinag-uusapan po nating 7 churches ay nasa loob ng isang bansa, which is Turkey. At ang Turkey dati, stronghold ng Christianity, Asia Minor. Ang tawag po dyan. Yan po yung pag nababasa natin sa Biblia, si Paul ay napunta sa Asia Minor. Isa sa mga unang pinuntahan ni Paul, ang Turkey. At nakonquer niya po yan, at naging Christian nation po yan. Pero anong Turkey ngayon? Isa po itong Islamic country. 1% na lang po tinataya, approximately, ang Christian. Highly persecuted pa. Kasi hindi po na-conquer ng church ang Turkey. Ang baliktad na nangyari. Ang mundo ang nako-conquer sa mga churches. Kaya wala na po itong mga remnant. Wala na po ngayon kayong malalaman na mga Hudyo o kaya naman mga Europeans na galing ang lahi nila sa Church of Thyatira, Church of Ephesus, wala na. Because they stopped and they compromised. Revelation chapter 2, verse 19 to 20. Dito po natin makikita ang message ni Lord sa modern day Turkey, or which is what we call Thyatira. I know all the things you do. I have seen your love, your faith, your service, and your patient endurance. And I can see your constant improvement in all these things. Basahin niyo lang po ito, ha. Sa Ephesus, ang pinulaan ni Lord ay yung nawala ang kanilang unang pag-ibig. Ang galing yung maglingkod, ang galing ng inyong pananampalataya, pero nawala ang inyong unang pag-ibig. Dito, hindi issue ang unang pag-ibig. Sinabi niya, nakita ko ang pag-ibig niyo, nakita ko ang inyong pananampalataya, ang inyong paglilingkod, at ang inyong pagtsatsaga. So may pagsubok, pero ang mga taga-Church of Thyatira, matyaga. And I can see, nakikita pa ni Lord ang progress. Yung iba sa kanila, tumitindi ang love, tumitindi ang faith, tumitindi ang service. So sa totoo lang, ang ganda ng umpisa ng Church of Thyatira. Kasi sa verse 20, ganito ang nangyari. But I have this complaint against you. You are permitting that woman. Sino daw yun? That Jezebel, who calls herself a prophet, to lead my servants astray. Pansinin nyo, ha? To lead my servants astray. She teaches them to what? Commit sexual sin and to eat food offered to idols. Self-proclaimed prophet, si Jezebel. Kaya mag-ingat kayo doon sa mga self-proclaimed appointed son of God, ang ganyan. Self-proclaimed, blah blah blah. Ako isang propeta, ako isang ganito, ganyan. Kailangan din mag-confirm dyan. Hindi siya dapat hindi sarili niya ang magsasabi na siya pastor. Kailangan i-confirma yan, i-recommend ka, i-confirma. Hindi pwedeng ikaw, no? Bakit? Delikado po yun, kasi pag ikaw ang nag-install sa sarili mo, sinong leader mo? Wala. Bakit? Sarili mo leader mo. Ikaw nag-install sa sarili. Actually, pwede nyo i-install ang sarili nyo bishop. Ngayon na. Pwede. Yes, you have the right to install yourself as a reverend, Pwede. Kaso, ang problema doon, pag self-proclaim ka, Jezebel spirit. Kasi Jezebel spirit, hindi kumikilala ng leader. He calls herself as leaderless. Or she calls herself leaderless. Kaya mag-ingat kayo sa leaderless leaders and pastorless pastors. Kung pastor ka, dapat may pastor ka. At kung leader ka, dapat may leader ka. Hindi pa pwede sabihin mo, ay hindi, diretso lang ako kay Lord. Hindi pwede yun. Otherwise, kukunin ka na niya. Kasi sa kanya ka na dediretso eh. No. Pag nandito ka sa lupa, there is a hierarchy of leadership that you have to follow. Amen? Kailangan magpasakop ka daw. Kaya ka nga nasa Pilipinas kasi ina-acknowledge mo you're a Filipino and you're acknowledging the government of the Philippines. Kung ayaw mo magpasakop sa gobyerno ng Pilipinas, lumipad ka sa ibang bansa.
O, doon ka sa North Korea. Doon ka magsabi na ikaw ay ako, gusto ko sa North Korea. Mag-ingat sa mga ayaw magpasako. Dahil yung mga yan, may daladalang Jezebel spirit. Sabi mo sa katabi mo, hala ka. Mag-iingat ka. Ano yung daladala nito? Na spirito na to? Tinuturuan. Sino daw ang tinuturuan? Ay, mga servants ni Lord eh. Wala siyang pakialam sa hindi believers at hindi yung mga tagabutas lang ng silya. Walang pakialam yan. Ang pinupuntahan niyan ay yung mga leader. Yang katabi mo ngayon, yan. Hindi, sa totoo lang. Yan ang mga gustong i-target ng Jezebel spirit. Amen? Sino dito may nililid na? Parang ayaw nyo na biglang mag-leader. Mga servants ni Lord ang inaatake nito. Kaya nga mag-iingat tayo, kaya nga nire-remind tayo ng Panginoon ngayon. Saan natin nakikita si Jezebel? Saan story? Sinong asawa niya? Ahab. Kala ko Erap eh, paano natin ko? Ahab, okay, sorry po, baka naano lang tayo. Ahab, Erap na eh. Sorry. That. Si Ahab. Masama na si Ahab, mas masama pa yung asawa. Tinuruan niya na kung ano-ano. Nasa 1 Kings yan, chapter 16 hanggang chapter 22. Sa Pergamum, last month, pinag-usapan natin yung Pergamum. Sinong pinopromote ni Pergamum? Anong teaching? Correct, teaching ni Balaam. Plus 5 kayo sa langit. Yung, may lalakas pa kaya ako ng kaunti. Parang ako'y nasigaw na eh. Sorry, wala ako kasing wala ako monitor kaya pagpasensyahan din ako medyo ako'y parang nasigaw. Okay, yan. Yan. Pwede na ba? Yan, di mo kayo naimik. Yan, joke lang. So, sa Pergamum, teaching ni Balaam, pinapakalat, mag-compromise. Dito, hindi lang mag-compromise, tinuturuan na kung paano magkasala. Doon, sige, tinutulak ka lang. Dito, hinihila ka na, tinuturuan ka pa. Yan ang nakapasok sa loob ng Tiatira. Talagang harapan, wala nang kahiya-hiya na pagkakasala ang itinuturo sa loob ng church kasi nga nagsimulang makonquer sila ng tagalabas. Kaya kita nyo ha, kapag hindi strong ang church, mas lalakas ang labas. Kaya tayo nagpapalakas eh. Bakit? Para pag lumabas tayo, we will conquer the world. Not the other way around. Not the world will conquer us. Yun ang ayaw natin. Kaya napakalala nito. Hinahayaan nila kasi nasa place of power and position itong Jezebel spirit. Si Jezebel spirit, hindi yan papayag na paganyan-ganyan lang. Yung mga gusto niya siya'y nasa posisyon. Yung siya'y nakikita. Tayo, pag tayo umakyat ng posisyon sa paglilingkod, ibig sabihin, mas tumitindi ang iyong paglilingkod. Pagpakumbaba. Si Jezebel, gusto niyang umangat ng posisyon para siyang sumikat. Okay? Kaya dapat, hindi mo gustong magpastor kasi you are so nararahuyo ka sa liwanag at ningning ng entabladong ito. Pag yun lang ang reason mo kung bakit ka maglilingkod at magpapastor, then you are missing the point. That is just what? 5%? 10%? But the highest percentage of why you are serving the Lord as a pastor is because you want to be more humble and serve your people. Amen ba? Kaya hindi mo biro mong pastor. Pagka kayo tinawag na pastor, amen. Pero sa loob-loob mo, kilabot yan. Hindi niyang biro-biro. Eh dito, gusto niya sa yun. Sa yung sikat. Nasa limelight. Kaya mga leaders na naririto ng bawat age level, mag-ingat po tayo sa mga dumarating sa atin. Na minsan, meron silang tendency na mangakit. This could be a man, this could also be a woman.
Na wala silang ibang goal kundi akitin ang mga naglilingkod. Nagsisimula sa patingin-tingin, pakindat-kindat, magpapapray, tapos dapat kayo lang dalawa, si pastor at si sister, sasabihin niya sa'yo, opo kasi mas komportable sa inyo. Ay, sasama ko yung aking asawa, huwag na po, nakakahinga. Tayo lang po, pastor. Basta ganun-ganon. Tayo lang, pastor. Tayo lang, pastor. Mag-ingat po kayo daw. Never. It's a big no-no. Lalo na tayo, mga nagdi-deliverance dito. Walang tinuro sa atin na kapag man, tumuman, okay yun. Kailangan may kasama pang isa. Amen? Mag-iingat po tayo. Pag hindi tayo aware, pwede tayo mapasok nito. Wala namang masamang motibo. Magpe-pray naman sa diyan. Kaso nga, napasukan ng Jezebel spirit. Okay? Mamaya po may Q&A tayo ha. So pwede niyo pong isulat ang inyong mga tanong para po mamaya atin pong masagot sa tulong ni Lord. Babantayan ninyo yung mga lalaki at babae sa inyong mga gawain na parang may kalandian. Sorry for the word ha. Lalaki, tas lahat na yung niligawan, chinat. Sabihin natin, daming butiki na naman. Babae na lahat na lang pumayag na siya iligawan ng lahat. Alam niyo sa pinanggalingan ko kong bansa sa UAE, pag sa tindi po dyan ng immorality spirit, yun po ang pinaka-stronghold to. Pwede ka natin kayang itaas pa yung aircon na yan para lagi ako din sinasapok. Kaya po mag-ingat kayo at mag-remind ha. Lagi nyo sasabihin sa inyong mga leaders. O ha? Pag kayo mag-minister, make sure na iiwasan ang opposite sex ministering na kayo lang. Dapat laging may kasama. Ingat din po kayo sa mga members natin na baka mas mahal kayo kaysa kay Jesus. Amen ba? Ay ayos na ayos kapag kayo kasama at happy-happy at punta doon, dito ganyan. Nakalimutan mo naman siyang i-connect kay Lord. Kaya pag nagpatawag ka na ng Bible Fellowship, ayaw pumunta, busy. Pero pag nagpatawag ka ng outing, nandun. Complete uniform pa yun. Siya pa nagbo-volunteer ng pagkain. Akin na ho kami, ganyan. Pero pagka nagpatawag ka ng mentoring, ng connection kay Lord, hindi po ako available. Baka napasok siya ng Jezebel spirit. Excited siya pag mga pag-uusapan ninyo mga hobbies. Pero pag prayer and devotion, ayaw pag-usapan. Ang iyang tawag po dyan, idolatry. Tinuturo niya yun. How to worship the good rather than God. Maganda naman Oo, okay naman Pero kapag yan ang sinasamba mo, yung blessing na yan, yung favor na yan yung trabaho na yan, or whatever it is, wala na. Nagkaroon na ng Jezebel spirit. Idolatry doesn't come from bad, but it comes from good that turns into God. Wala namang sasamba sa pangit o sa mali, laging sa tama at maganda. Kaya lang pag sinamba mo ito, idolatry na ito. Matthew chapter 18 verse 7, ang sabi ho dito, si Lord meron pong may parusa siya sa mga nagkakasala sa huling panahon. Pero meron din siyang parusa sa nagdudulot ng pagkakasala. What sorrow awaits the world because it tempts people to sin. Temptations are inevitable, hindi daw may iwasan ng mga temptation. But what sorrow awaits the person who does the tempting. So sadyang merong nanunuksong tao. Hindi ka lang naman tinutokso sexually Tinutokso kang magkasala, magalit.
Di mo alam bakit ikaw ang nakikita nung nananahimik ka lang, hindi ka na nga, wala ka lang ang imik, pero ikaw pa rin. Ginagalit ka. Ang tawag doon, tempter. At sabi ng Bible, nakakaawa ang sasapitin ng mga tempter. Temptation must come from the world. Normal yon. Pero wag naman within the church. Dapat naman wala namang temptation na kinokos pa ng kapwa, kapatid sa pananampalataya. So ano bang meron sa Jezebel spirit na ito na dapat nating iwasan? Marami ho ito, pero I want to just focus on 5. Number 1, it is a controlling spirit. Ito yung nakapasok sa Thyatira, gusto nitong kontrolin ang mga bagay-bagay. Tayo mga leaders and pastors, we can become control freaks. Meron po tayong ganitong tendency sa totoo lang, na maging controlling. We could abuse our God-given authority over our followers. Sa dami ho nating mga tagasunod, nakikinig sa atin, humihingi ng payo natin, we could have this temptation na tayo ay mag-control sa kanila. Ang mandato lang po sa atin ng Diyos is to lead them, to guide them, to rebuke them, to inspire them, to motivate them, and to serve with them. Pero walang sinabi ang Diyos sa atin na kontrolin mo ang kapatid mo. Wala pong utos na to control. Ang tangi lang inalaw ni Lord na kontrol natin ay alin? Ang sarili natin. Self-control. Control your tongue. Even your mind. Your heart. Sarili lang natin ang kukontrolin natin, pero ang kapwa natin hindi. Ay ako po'y pastor so dapat kong mag-control po ako sa aking mga leaders. Hindi mo pwedeng kontrolin ng mga yan. Si Lord nga eh. Nakakita ba kayo na si Lord ay nag-control? Ang Holy Spirit nga, hindi naman siya controlling. Hello? Anong ginagawa ng Holy Spirit? Convict. Not control. Sino nagko-control? Gusto lagi mag-control ng tao. Sino? Si Satanas. And that is the Jezebel spirit. Gusto lagi magko-control. Kay Lord, ano yung ikinokontrol ni Lord? Yung sitwasyon ng mga mananampalataya, siya ang may control nito. Ang mundong ito, ang oras nito, siya ang may control. Pero hindi niya kinokontrol ang tao. Gusto ni Lord, kung siya'y pipiliin mo, kasi gusto mo. Hindi niya sabihin sa'yo, ako'y piliin mo. Kung susiyan ka, para piliin si Lord mo. Ganun kabuti ang Diyos. Pero si Satanas, gusto niya kontrolin tayo. Kaya huwag mong kukontrolin ang iyong member o ang iyong nasasakupan. Against yon sa karakter ni Lord. Pangalawa, meron tong it instills fear. Naglalagay po ng takot si Jezebel. Si Jezebel po sanay na nagte-threaten ng pagpatay, murder, kapag may kukontra sa kanya. Yan na. Pag may kumontra kay Jezebel, sigurado papatayin. Si Elijah nga po, matapos niyang ipakita sa Mount Carmel ang kapangyarihan ng Diyos, namatay yung mga propeta ni Baal. Ano nangyari sunod? Biglang nabalitaan ni Ahab at ni Jezebel ang nangyari. Anong sabi po ni Jezebel? Sige, magpapadala ko ng sulod dyan sa Elijah na yan. At ang sabi niya bukas na bukas din, sigurado, mamamatay ka. Dahil kung paano pinatay mo ang propeta ni Baal, papatayin ko din ikaw. Si Elijah yun ha, anong naramdaman ni Elijah? Sabi niya ba, no, the Lord is with me. Ano nangyari kay Elijah? Uy! Natakot! At tumakbong palayo! Ano gayon? Kakatapos lamang ng kanyang victory dun sa Alam niyo ba ang tinakbo ni Elijah mula sa gate of Jezreel papunta sa Beersheba? Alam niyo kung gaano kalayo? Ang kanyang tinakbo? Tanong niyo kung gaano kalayo? Mula Batangas hanggang Pampanga. Ang kanyang tinakbo by foot. Sa sobrang takot. Buti sana kung balagtas o alanginan lang yan, tinakbo.
Ganun mo masasabing, grabe ang naging takot ni Elijah at nag-stay pa siya sa wilderness, ha? Hindi pa nakontento sa pagtakbo, talagang nag-stay doon at kinwestiyon niya ang calling niya. Bakit? Kasi yan po ang nilalagay ni Jezebel. Sulat pa lang yun, ha? May kausap ako. Dinadaan niya po sa pananakot at pagbabanta para makuha ang kanyang gusto. Sige ka, pag hindi mo ako pakasalan, ilalabas ko ang baho ng pamilya niyo. Yan, mga Jezebel, may pagbabanta. Pag di mo ako pinatayo, pastor, sa Bible study, maglilig na ako sa group chat. May pagbabanta. Pag di mo ako kinampihan, pastor, lilipat na ako sa ibang pastor. Yung mahilig magbanta. May kondisyon, yan po ay merong Jezebel spirit. Bakit ba nakukuha ni Jezebel lahat ng gusto niya? Kasi meron po siyang doctoral degree. Saan? Number 3, manipulation. Si Jezebel po ay may doctoral degree sa manipulation. Pag nalagyan niya ng takot, kaya niya na itong i-manipulate. Kaya yung mga pastor na sobrang bait, no, minsan hindi kayang i-correct ang kanyang nasasakupan, siya namamanipulate. Sa takot na umalis, yung kanya pong inaalagaan, namamanipula na. Ay ito nga po si Jezebel, kaya niyang manipulahin si Ahab. Hari si Ahab, kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri si Ahab. Alam niyo ba yung story ni Naboth? Naboth, N-A-B-O-T-H. Napagtripa ni Ahab yung alay, yung kanyang lupain na may tanim na ubas. Kasi katabi lang naman ng palasyo, Naboth, bibiling ko na yan, ha, para pagtaniman ko ng mga pechay, ng gulay. Sabi ni Naboth, ay sir, wag naman po, dahil ito naman po pinamana pa sa akin. Kung nununuan ko, kaya hindi ko pwedeng ibenta, pasensya na kayo. Alam niyo si Ahab, ang reaksyon, nagtantrums, nagdabog. Umuwi sa kanilang palasyo, nag-face the wall, tapos, nagsubsob sa kama, hindi kumain, nagtampo. Kaya niya palang matampuhin, may Ahab spirit yan. Una muna, magtatantrums yan. Gagawin ng asal niya, ganyan. Tapos mamaya, yan na. Hindi mo na makakausap yan, susuyuin mo na yan. Hindi na bagay sa atin yun. Sabi mo sa katabi mo, di bagay sa iyo yun. Dapat graduate na tayo sa pagtatampo, pwede kayo? Amen po ba? Parang mahina, parang yun iba eh. Tanong ulit, dapat ba graduate na tayo sa pagtatampo? Amen? Yung hindi nag-amen siya, baka may tampo pa yun ngayon. Ulit, dapat graduate na tayo sa tampo. Pakinig mo yung katabi mo, ang lakas ng amen niyan, ha? Ngayon, ano nangyari kay Ahab? Nagtampo, nagtantrums. Nakita ngayon ni Jezebel, ano nangyari sa iyo? Ba't ka nagtatantrums? Kasi, bibili ako ng lupa, ibigay sa akin. Parang bata, no? Samanting na hari, tapos nagtatantrums. Sabi ni Jezebel, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala kung bahala sa iyo. Bibili natin yung lupang yung mapapa sa atin yan. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng sulat, selyado ng hari, at ginawa niya ng paraan na si Naboth, na isang righteous man, ay akusahan ng hindi niya ginawa para siya ipatayin. Ginawa niya talaga, may ginawa siyang sitwasyon. At nangyari nga po yun, inisyo yun, namatay si Naboth through stoning, pinagbabato kasi kinoverse daw niya ang Diyos, which is hindi niya ginawa. Namatay. At mula noon, nakuha na yung lupa. Sabi, yan na ha, may lupa ka na, wala na si Naboth. Sabi ni Ahab, yay! Parang bata. Kaya ganun kasama yung mag-asawang yun. Ano ibig sabihin? Na manipula.
kayang manipulahin ni Jezebel, kasi siya nasa seat of power. Tandaan nyo, ang mga Jezebel spirit na yan, doon pumapasok sa mga leader, sa mga chairman, sa mga hinahandle. Kaya mag-iingat kayo. Tayo, mag-iingat. Namanipula yung sitwasyon, namanipula yung mga tao para makuha kanyang gusto. Wala siyang pakialam kung may mamatay, may mapahamak, o ang Diyos man lamang ay wala siyang kaisip-isip sa Diyos. Manipulating spirit. Kaya pastor o leader, ano nangyari sa kanya pala bago tayo pumunta doon? Nakausap bigla ni Elijah si Ahab at si Jezebel. Si Ahab, sabi niya, ganito kayo mamamatay. Si Jezebel, ang kamatayan niya, kakainin ng mga aso ang kanyang katawan. Sinumpa ng Diyos dahil sa kanilang kalapastanganan. At sa kahuli-hulihang panahon, si Jezebel, mamamatay na lang, mamamatay na. Kala nyo yung nag-repent pa? Hindi. Yung military commander nila na si Jehu, gusto niyang pakakitin at kung anong gawin. Sa kahuli-hulihan, hindi nagre-repent. Yan ang mga may Jezebel spirit, walang repentant heart. Paninindigan nila yung mali, basta yun na yun, wala silang pakialam. Pastor or leader, huwag kang papayag na mamanipulate ka ng tantrums ng iyong mga hinahandle. Kapag alam mong sanungat na sa principles ni Lord, tayuan mo. Kahit masaktan siya. Pero bago mo gawin yan, wait lang. Bago mo gawin yan, dapat establish ang authority mo. At paano mo i-establish ang authority mo? Build the relationship first. Kaya nga sa discipleship, we must build relationship first. Hindi ura-urada, tuturuan mo ng Biblia. At pag hindi sumunod sa Biblia, sabihin mo, masamang tao ka. Suwain. Dapat sa'yo, iunto. Hindi ka pa nga ka-close, ni wala pa nga relasyon na nabibuild sa'yo bilang leader. May mga pagkakamali po ang mga pastor na ganun at leader. Hindi nila ramdam ang kanilang nasa upa. Akala nila sila in-install na leader, at sila'y titignan na as leader. Hindi. Pag ikaw ay piniling leader, in-appoint ka na leader, kailangan patunayan mo sa kanila through your actions that you are a servant of them. Hindi ikaw ang boss o ikaw ang CEO ng iyong ministry. Hindi ganun. You are the most o ikaw yung pinaka-servant ng lahat. Amen po ba? Kaya pag iingat po tayo mga pastors and leaders, hindi porket in-appoint ka na AG leader, okay na yun. Leader ka na, sasabihin mo, okay, leader mo, susunod ka sa akin na. Wala ka pa nga nabibuild na relationship. Kaya unahin mo na, pag nabuild mo na relationship, na-establish mo ang authority mo, at ang pag nakarinig sa'yo ng kahit anong salita, ang ramdam niya ay pagmamahal yun, ibig sabihin, yun na, review. I-correct mo kung mali. Ang mali sa atin, napapaaga ang ating pagkakot. Tapos isisihin mo, iyaan mo siya. Masama siyang tao, sadya. Hindi sadya siya para sa Lord. Huwag kayong matakot. Sadya tayo hindi para sa atin. May ganun ka pa, yung pala, ikaw mismo, anak, sumipadot pala yun. Amen? Uy, amen mo ba? Amen! Malapang ako yung tulog. Naba, gising lahat. Praise God. Number 4, merong religious spirit. Ano yung religious spirit? Mukhang sumasamba pero hindi naman talaga. Si Jezebel po ay religious. Yes. Bakit? Ang dami niya po kayong Diyos-Diyosan. Meron niyang Asherah pole, meron niyang mga rebulto ni Baal. Ang dami niyang Diyos-Diyosan kaya nakapasok yan sa Thyatira eh. Ang Thyatira po ngayon, pag tinignan niyo, ang daming Diyos-Diyosan. Yung church. Kaya yan po, meron. Pero ang tawag do religious. We do not want to be religious. We want to be what? Sige.
Ano ito yung tawag doon? Recitation mo ito. Relational. Because we are about relationships. Especially kay Lord, kaya mo nga kinoconnect sa'yo para ma-connect mo sa Lord. Relationship. Pero siya, papakita niya, I am good on the outward, sumasamba sa panlabas, pero yung loob, nagre-rebelde sa Diyos. May mga tao ganun. Yung mga Pariseo, ganun. Ang galing nilang pumastigo, pumuna ng mali, pumuna ng hindi maganda. Tapos, hindi nila makita ang sarili nilang mali. These are the wolves in sheep's clothing. They correct others, but they cannot accept correction. They are quick to see the fault of others, but cannot see their own faults. They worship God outwardly, but inwardly they worship themselves. Yan ang religious spirit. Meron ganyan si Jezebel. At huwag po sanang magkaroon ng bawat isa sa atin. Amen? Number 5, Jezebel's spirit disregards authority. Ayaw po ni Jezebel na magpapasakop, pero gusto niya siya isasakop. Gusto niya siya ang leader, pero walang maglilid sa kanya. Yan yung mga, sabi ko kanina, yung nagsasabi, si Lord lang ang pinakikinggan ko. Siya lang yung diretso, kami lang. Delikado yun, may Jezebel spirit yun. Ayaw na ng authority. Kaya mga pastors and leaders na naririto, be strong in our authority. Hindi pag sinabing strong, controlling. Pag sinabing strong, may right mix of love, gentleness, and discipline. Hindi pwedeng puro discipline, wala ka namang gentleness man lang o love. Hindi naman pwedeng puro love, wala kang discipline. Kailangan there's a good mix of both. Kasi si Jezebel, ang hinahanap niyan ay weak leader. Ulit. Ano daw hinahanap ni Jezebel? Kaya kapag ang isang leader ay weak, diyan pumupunta at sumasama ang isang Jezebel spirit. Kaya be strong in your leadership. Pag nakaamoy yan ng weakness, pupunta na yan dyan at sisirain niya ang leadership. Kaya ganito po meron po dating sa UAE before, hindi ko na lang papangalanan, tago na lang natin sa pangalang Jet Li. Si Jet Li, mahilig, ewan ko ba, mahilig siyang mag-control ng leaders. Gusto niya sumanga lagi doon sa mga leaders. Usually, ang pinupuntahan niya yung mga pastor na babae. Dahil ang pastor doon na babae masyadong maawain, mahabagin, ganyan. Hindi ko naman sinasabing mga babae lamang yung may ganun, ha? Pati lalaki ganun. Ibig ko lang sabihin, weak leaders ang nakita niya. So, pinuntahan niya yun, bumagsak ang leadership. Pinaalis siya, bulipat sa kabila, nandun na naman siya, gano'n na naman, bumagsak na naman ang leadership. Eto na, pumunta sa amin sa Musaka. Sabi ko, dito ka na nga. Ayaw. Dito ka na para tumulong ka sa gawain dito. Ayaw ko dito, babalik ko ako doon. Ano kayo ibig sabihin ko? Siguro naramdaman niya din na hindi siya uubra sa akin doon. Kapag pala ikaw ay isang strong leader, amoy at ramdam niya na hindi siya pwedeng makapenetrate doon. Sa paanong paraan? You have integrity. Ibig sabihin, you say and you do what you say. Tapos, dapat ikaw ay upright. Dapat wala siyang makikita sa iyong butas. Sa pananalita, sa galaw, sa lahat. Kaya kung pag-leader ka, dapat mapagbantay ka sa kilos at salita mo. Kung ikaw dati, ayos lang, pahubad-hubad ka sa labas, pag ikaw naging AG leader na, hindi ka na dapat pahubad-hubad sa labas. Magsando ka na. Bakit? Kasi how you look is also a sign of weakness or strength. Ikaw sa paggawa ko? Sa biyaya ng Diyos naman mo yun, it's for the glory of God. Sabi ko nga sa kanya, gusto kong itry yung ganun eh. Kung ano kaya mangyayari nun.
gusto kong itry na yung may Jezebel spirit ay paano ito mapapaglabanan at maiko-correct. Kaso hindi inalaw ni Lord eh. Bumalik siya eh. Kaya mag-ingat mo kayo ha. Ayaw niya na magtuturo sa kanya. Wala, alam ko na yan. Kita ninyo yan sa galawan. Kunyari, kayo may sinasabi, anong ginagawa niya, pa-text-text na lang ng ganyan. Siya, ayaw mong makinig. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yata yung pinatatamaan. Hindi naman ho nagte-text, inilalagay lang po sa notes yung inyong sinasabi. Ay, sus! Kaya pala kulay blue, kulay dilaw, kulay blue. Ano yun, may kachat ka pala. Hindi ko, sinatat ko sa kanya yung inyong sinasabi. Wala, huwag ka na magpalusot. Amen ho ba? Oh, makikita mo yan kapag sa kanyang body language kapag ayaw niyang makinig. Kung ano-anong kukut-kutin niya. Hindi nakagaya kayo. Hindi sinasabi si pastor, si leader. Mga 5 minutes lamang namin ay kukut-kut na. May say kuku. May say kamot din. Di ba Makati? Para lang ipakita sa'yo na ako, alam ko na yan. Huwag gano'n. Sabi mo sa katabi, huwag ka gano'n. Kapag may sinasabi at tinuturo, makinig. Sayang ang bihis mo ngayon. Mamaya, makakain ka ng lechon. Sayang. Oh. Alam niyo kang lechon mamaya ang ano? Wow! Liars go to hell. Sorry, Lord. Sorry. Wala na akong sinabi. Sabi ko, alam niyo ng lechon ng ano? Oh. Anong sinabi kaya? Oh, husbands. Nasaan ang husbands dito? Taas ang kamay. Parang ayaw niyong umamit bigla. Husbands, let us establish our authority in the house. Kung ikaw ay may authority sa church, parang umingay bigla doon sa mga doon. Kung ikaw ay may authority sa loob ng church, dapat sa loob din ng bahay. Tama. Ba't ka na may mga napukurutan yata doon? Mamaya na pag-uwi, ay i-establish mo na yung kung may authority ka sa church, huwag kang papayag na pag-uwi mo sa bahay, ay magiging Jezebel yung asawa mo. Amen? Kaya kayong mga asawa na mahilig mag-control ng inyong asawa ang lalaki, papalitan na namin ang inyong pangalan. Sige. Anong pangalan ng mga yan? Yes. Kayo na nagsabi nun ha. O walang sinabi. Kaya kapag ganyan ka na naman, Jezebel ka na naman, Jezebel. Meron na daw panakot agad yung lalaki. Jezebel ka ngayon, ano? Huwag ganun. Kasabihin naman sa'yo, ikaw, Ahab. Nagtatag-drums ka lagi, wala ka naman dapat itag-drums. Ahab ka? Talaga, kung ano natututunan ninyo sa... baka pag tinanong kayo, anong tinuro ngayon? Ahab Jezebel na kayo, ha? Siya kayo. Kaya ayaw sumunod ni wife kasi hindi makita yung integrity mo. Gusto mo yung sumunod sa iyo, hindi ka naman kasunod-sunod. Ikaw ang head, yung wife ang tail. Tama ba? Hindi naman, joke lang yun. Ikaw ang head, dapat ipakita mo na ikaw ay dapat sundin bilang ulo ng pamilya. Amen? Sabi ng isa, ako po ang ulo ng pamilya. Ang asawa ko po ang utak. Talo pa din. Ay, naku po, ibig sabihin siya, walang kakwenta-kwenta. Yung asawa niya lamang talaga. Sabihin mo sa asawa mo ha, ay kayo magpapasakop sa akin ha dahil ako yung iyong ulo. Alam nyo, ito, gusto ko lang padaanan natin, pero ito yung sumpang binigay ni Lord kay Jezebel. Verse 22 and onwards ng Revelation chapter 2. Kakaawa po ang nangyayari kay Jezebel sa uling panahon. Therefore, I will throw her on a bed of suffering,
And those who commit adultery with her will suffer greatly unless they repent and turn away from her evil deeds. Ito ho ay picture na po ito nung tataka ng 666 ha. Kasi anyway, i-discuss po natin yan sa susunod, ayaw kong makalalima. Pero ito po ay parang preview niya. Verse 23, I will strike her children dead. Ooh. And then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person. And I will give to each of you whatever you deserve. Verse 24, but I also have a message for the rest of you in Thyatira who have not followed yung mga hindi daw sumunod sa false teaching. Tingnan niyo ang mga tawag sa false teaching. Deeper truths. Yan yung mga gusto laging humalukay ng mga kung ano-ano. Yan yung mahilig makipagdebate. Na gustong maintindihan. Sino? Ano ba talagang nauna? Manok o itlog? Ano ba talagang nauna? Si Lord ba talaga ang nag-create ng mundo? Bigla na lang lumabas. Yan yung mga gustong magkapaliwanagan pa. Ayan, ang tawag. Sige, hanap ng false teaching. Ang tawag doon sa mga false teaching ay mga depths of Satan. Kaya maraming nagiging atheists, agnostic, skeptics, kasi they always look for the deeper truths. Inireveal na nga sa'yo, kababaw na nga pinakita sa'yo. Pero gusto mo bang, hukayin ng mapaglalim na lalim. Hanggang saan nahukay mo pala yung impyerno na. Sa sobrang lalim ng gusto mong turo, ay impyerno na ang nahukay mo. Kaya yun, depths of Satan, hindi ganyan yun. Oh, I will ask nothing more of you. Next. Except that you hold tightly to what you have until I come. 26. To all who are victorious, who obey me to the very end, to them I will give authority over all the nations. Again, picture na naman ito ng 1,000-year reign ni Christ. They will rule the nations with an iron rod and smash them like clay pots. 28. They will have the same authority I received from my Father, and I will also give them the morning star. Ang ganda. Sa mga mananatiling tapat hanggang wakas. Dapat tayo inspiration, hindi expiration ng iba. Next, church. Tapos na tayo sa Thyatira. Next church ay ang Sardis. Sabihin natin, Sardis. Okay. Kanina, ang Thyatira is a call to purity. Ang Sardis naman is a call to authenticity. Kailangan magpakatotoo. Ang Sardis po ay located sa isang napaka-secure na lugar. Sa lahat po ng churches, sila ang pinaka-secure. Bakit? Sila po ang nasa mountain top. Doon siya located. Kaya po, literal po siyang tinitingala ng lahat. So kapag naalaman nyo, tinuro na sa Sardis, titingala lang ho. Yun, doon. May hirapan silang ituro yung iba, pero ang Sardis madali. Kasi nasa mountain top. Doon. Kitang-kita. Ano po ibig sabihin? Dahil sila po ay nasa mountain top, ang leadership po ng Sardis Church ay very proud. Sila yung nagsasabing, kami hindi pwedeng atakihin, sugutin ng kahit sinong masasamang loob. Kasi, nandito kami sa taas. Ang ganda pa ng kanilang fortress o ng wall. Wala talaga makakapasok. Overconfident sila. Revelation chapter 3, verse 1. Write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. I know all the things you do, and that you have a reputation for being alive, but you are dead. Alam nyo, akala nila sila'y ayos. Ang alam ng marami, ayos nga sila. Pero ang alam ng Diyos, sila ay dead. So the Sardis church is the dead church. Wala nyo yun. Tinitingala ng lahat, tapos sila pala yung dead. Kaya minsan, hindi mo natin alam ang isang tao kung anong sitwasyon niya hanggat hindi mo makakausap at may ilabas ang kanyang nilalaman. Because he can look so victorious on the outside.
So, alive on the outside, but on the inside, dead. Decaying pa nga ang iba. Verse 2. Sabi ni Lord, wake up! Strengthen what little remains. Meron pa naman daw natitirang konti. For even what is left is almost dead. Pero papatay na din. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Ano yung requirements ni Lord? What does the Lord require of us? Micah chapter 6, verse 6 to 8 nga ba yun? Seven. Or 8. Yan po ang requirement ni Lord. Know, O people, the Lord has told you what is good, and this is what He requires of you. To do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. May relasyon ka na sa Diyos. Ay, kung may relasyon ka na, anong gagawin mo? Do what is right. Love mercy, maging mahabagin. And walk humbly, maging mapagpakumbaba. Yan daw ang hindi na-meet ng mga taga-service. Meron nung minsan kasi pagka nagre-report, kunyari, leadership meeting sa church. Total, mga leaders naman na narito. Minsan, pag si Bishop ang kakarap, laging may tendency i-report lang yung maganda. Kumusta kayo? May Bishop, kumusta na kayo? Hindi ko kaya ang boses eh. Kumusta kayo? Sa dito, kumusta kayo ngayon dito? Ay, ayos na ayos ko. Sa biyaya ng Lord, ang ganda mo ng ginagawa ng Diyos. Pero wag ka. Tatlo ang na-attend ko yung Sunday. Ay, ilan na kayo dito? Ay, pagka po kami nagkasama-sama, yung 100. Wag ka. Lili pa sila. Kaya pala 100, sinama yung mga karga. Eh, di nga naman yung 100. Kargado pala lahat eh. Yung 5 na nga, puro kargado pa. Oh my God. Wala naman sa team magre-report na, ikaw mong talagang hirap na dito. Gusto natin laging i-report ay maganda. Eh, paano ka kapag hindi nga? Kaya nga ba nawagan sa Sardis, yung natitira nyo na lang na kaunting katotohanan sa inyo, papatay na, at least gising. Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka sa katotohanan. Magpakatotoo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng leaders. Bihirang may nagre-report ng problema. Ay, kami. Kasi ayaw nila sabihin, ito pala'y mahinang leader ka pala. Kala ng iba kapag ka nag-a-admit ng kahinaan, ay mahina mo. Hindi mo alam, that is strength. Tama? When you admit weakness, that is the sign of your strength. Kabaliktaran yan sa mundo. Sa mundo, you should always portray to be strong para walang makitang weakness. Hey Lord, magpakatotoo ka. And then that is a sign that God is your strength. That is a sign of a strong leader. Anointed on the outside, but ang sama sa loob. Malakas ang apoy sa umpisa, pero habang tumatagal, nawawala. Kaya nga po kasama sa ating journey, sa journey natin, sa discipleship program, yung fan the flame. Ano ibig sabihin nun? Para yung natitirang apoy, kung yan ay meron pang apoy, ihipan na lang ang hihipan. Huwag mong maaabuti ng mga matay. Dahil pag namatayan, mas mahirap palayabin ulit. Paano mo malalamang namamatay na? Hindi kapag hindi nakagaya ng dati. Laging late. Hindi na visible sa mga gawain. Hindi na nagtatype. Kino-question na lahat ng mga naririnig. Ano pa? Ang sign ng aandap-andap na o pawala ng apoy. Rebellious sa leadership. Hindi nakikinig. Umiiwas o ayaw tumanggap ng responsibilidad. Nagagalit pag tinutuwid, nagwa-walk out, nagle-left the group. Sabihin natin. Wala namang ganyan sa JA1. Amen ba? Hoy, parang mahina kayo.
Walang ganyan sa DA, wala amen? Sabi ng isa, opo, by faith, by faith. Signs na wala na at mahina ng apoy, pag puro na lang puna at puro na lang reklamo ang nalabas sa bibig. Ay anong gagawin? Talagang dapat naman nung punahin at i-correct. Oo nga, bago naman kayo mamuna, pag-usapan nyo muna yung maganda. Meron ka ditong nagla-live group at, o sige, pag-usapan natin lahat ng pangit sa church. Ikaw ang una, sige. Anong pangit sa church? Hindi yung God. Ay di pagka naman tayo nag-e-AG, lagi natin pag-uusapan yung Word of God, encouragement, testimony, victories, saka pa yung challenge. Pag kasi kung sinimulan mo ng challenge, lahat po hindi na willing tumanggap ng victory yan. Kasi sinimulan mo na ng pangit. Dinumihan mo na ang damit, matutuwa pa gaya. Aalis na at maglalaba ulit. Do you get my point? Pag-usapan natin, magaganda nangyayari. Ang hirap buuin, hindi. Paano ka po yun? Basta ikaw humanap ng magandang nangyayari. Tingnan mo yung ating yung church natin ngayon, may Christmas lights na. Yun ang umpisahan mo, wala ka talaga makakita. Yun, may Christmas lights, dati wala. Tingnan mo yung puno ng santol, may mga liwanag na to. Kung kayo mag-umpisa, ang ganda talaga. Oh, yan, hanap na ng maganda si Sister Chef. Oh. Darating ang time, may tataas diyang multi-level parking. Oh, totoo yun. Oh. Di ka sarap pag-usapan ng magaganda. Bakit di tayo lagi ng mas interesado yata pag, ano yan, parang meron na naman bago. Anong ginawa na naman ng leader mo na yan, ha? Kaya na naman, kasi nga yan, ay, humaba ang usapan sa pinag-usapan, ang mali nito, ang mali nito. Pagka ganun kayo, ang tawag sa inyo ay sardis. Sardinas daw, balansa na ang mga leader. Kaya kapag nawawala ang apoy, magpatawag kayo ng pampaapoy. Amen ho ba? Ito pong ginagawa natin ngayon, pampaapoy ito. Para ma-remind tayo na, teka muna, magre-reflect ako, baka aking apoy ngayon wala na. Kung i-chat ng chat, text ka ng text, paano ka malalaman kung upos ka na yata, wala, hindi mo pa alam. Kaya makinig, sabihin sa katabi mo, makinig ka ha. Oh, verse 3, ng Revelation chapter 3, ano daw gagawin? Ng mga may sardis na attitude and character. Go back to what you heard and believe at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly as unexpected as a thief. Hala. Alam natin, yung parable of the 10 virgins na may mga langis. Yan po yun. Pag wala ka ng langis, saka kadadat niyan. At pag naabutan kang wala ka ng apoy, wala ka ng langis, anong mangyayari sa iyo? Anong ginawa doon sa walang langis? Anong sinabi ni Lord? Hindi nakapasa. Pwede pala yun. Tagal mo naglingkod, 30 years, 40 years, 50 years. Yung iba sa inyo talagang 50 kilograms na nag-umpisa. Ngayon 500 na. 500 kilograms ka na ngayon. Ganun nakapalayo ang naging travel mo sa paglilingkod. Tapos pagdating sa dulo, wala ka palang apoy. Bakit? Kasi hindi ka nagpakatotoo sa harap ng Diyos. Pilit kang tago ng mga pag pangit, tinatago. Pag maganda yun. Sa harap ng Diyos, huwag kang magtago. Pwede ka magtago sa pastor mo, sa bishop, sa leader. Pero kay Lord, please. Kung si Lord pa ang pagtataguan natin, kanino ka pa magpapakatotoo kay sa gatas? Ay, naku. Amen po ba? Hindi man ako galit ha. May mga mighty men of God na bumabagsak. Bakit? Walang accountability eh. Kaya nga po tayo may AEG. Because part of our anointed group system is accountability.
gusto natin hindi lang pag-usapan ay ang mga victories at testimonies. Ang gusto natin pag-usapan din ay yung mga challenges na hinaharap niyo. Kaya okay lang pag-usapan ng challenges. Kami ho, pastor, puro challenge na every week. Huwag naman. Dapat may victories din. Amen ba? Kapag ka ang isang Kristiyano ay siya lang ang may alam ng weakness niya, delikado yun. Ubus ang oras sa ministry, pero walang oras sa minister. Kaya nga si Jesus ay ganon. Pagkapakain ng 5,000 lalaki, tigil, punta sa bundok, mananalangin uli, reconnect. Hindi siya tuloy-tuloy. Kaya tayo po, magpahinga, mag-pause, mag-recharge. Ang recharge ko po ay aring aking kapatid. Hindi lang yan. Ibig ko sabihin, mag-recharge ka ng relasyon mo sa Diyos. Mag-quiet time ka, mag-pray. Tayo kayo nagpapasting pa. Yung tunay. Sa bagay, halata naman sa katawan. Joke lang. Mag-fasting tayo. Social media, napakagandang ipasting niya. Isang araw, wala kang hawak sa cellphone. Ganda yun. Makalaptop naman. Hindi, wala din. Ibig sabihin, gadget, wala. Social media, wala. YouTube, wala. Ang ganda niya, gagawin mo lang yung Bible mo. Meditate. Kaya po ako lumalim sa work because I know how to pause. Hindi kasi natin pwedeng sabihin, ayos, dire-diretso tayo, anointed pa, anointed. Ang anointed ko ay nakabase sa iyong lakas ng templong ito. Basta ikinagpapagamit sa Diyos, kahit pasalasala ang buhay mo, may anointing yun. Basta pagtayo mo, talagang in-offer mong buhay mo and everything, pagbalik mo sa labas, makamundo ka ulit, pwede yun. As in, double life pwede. Kaso darating ang time, kapag ka panahon na para i-expose ka, yun ang delikado. Buti sana kung ikaw lang ang mapapahaba. Paano kung ang laki ng followers mo? Kung ang anointed youth, Pastor Joy, Pastor Axel, lahat ng mga pastor ng youth, ilan ang nag-grand youth service ng nakaraan? Almost 500. Kung lahat ng yung mababalitaan ng mga nangyari, o mga mangyayari sa kanilang hindi maganda, sino bang malulungkot? At sino babagsak? Sila galang. Lahat ng yun. Kaya ganun katindi ang ating dapat maging focus sa accountability. Dahil sa isang iglap na may bumagsak na leader, dala ang kanyang followers. Si Ted Haggard, naikwento ko na ho ito. 10,000 ang kanyang leader, na-expose siya bigla. Akala niya pwede siyang mamuhay ng doble. Authenticity pa rin ang pinag-uusapan natin. Akala niya pwede niyang maitago ang kanyang pagiging gay. At namumuhay siya as a gay pastor. 10,000 attendees, na-expose bigla sa isang iglap. 3,000 agad next week. Buti na lang sinaklolohan ni Robert Morris ng Gateway Church. Si Robert Morris ngayon, nasa isang skandal din. Kita niyo nangyayari sa mga mighty man of God. Sino itong si Hillsong? Brian Houston. Ang tagal na ng Hillsong. Yung iba ko sa atin, hindi pa buhay, may Hillsong na. Ayun yung nangyari ngayon, ang leadership nila ay shaky. Kasi may story si Brian Houston of alcoholism na hindi niya sinasabi. Kaya nga po, big deal yung dapat may pinagsasabihan ka. Kaya nga tayo may leader, may pastor ka. Walang silbi ang mga yan kung wala naman silang pagpapastoran sa iyo. Nahihiya. Kaya mo gustong i-open sa satanista, sa mangkukulam. Hello? Sabi mo sa katabi mo, mag-open ka na. Huwag kang mahiya kung ano man yung struggle mo, sa pera man yan, sa relasyon nyo mag-asawa, o mamayahan, lahat ng paparito, mag-open kung ano. Joke lang. Biglang natakot ng iba.
Hindi ka bababagsakin ng kaaway kapag ikaw ay kakaunti pa ang handle mo. Saka ka bababagsakin pag libo-libo na. Bakit? Parang libo-libo ang bumagsak. Kaya kung sasabihin, hindi naman nila alam na ako'y namumuhay sa kasalanan. Basta pag ako'y tumayo, anointed pa rin ako. Ayoko nga. Pero may limitasyon yan. Nauubos ang apoy. Uy. Pakita mo nga, brother. Yan. Ay, na yung isa pa. 2 verse 2. Pag dumating na si Lord as a thief, ibig sabihin, i-expose na wala kang apoy. Yan, no? Little left na nga lang, papatay na. Ayaw mo pang i-open. This is a serious matter. Ayaw ko po in my heart na ang JA1 Church, JA1 family, especially yung all age levels na naririto, biglang mababalitaan na lang, wala, nahulog sa kasalanan. Wala. Ayaw ko. Naipray, walang nangyayaring ganun dito. Ano daw sikreto? Verse 2 ulit. Go back. Basics. Ano ba ang basics of Christianity? Ang cross. The resurrection. Kapag kasi naalala mo at na-remind ka na namatay si Jesus na walang kasalanan for you. Lahat ng parusay kanyang tinamo para tayo lamang ay maligtas at magkaroon ng magandang buhay. Sa palagay ko, kung yun ang mariremind sa atin, matatakot kang masaktan ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen. Please, gising na po tayo. Amen? Pang-anim na church. Kung ang Sardis ay call to authenticity, ang pang-anim naman ay ang Philadelphia. The Church of Philadelphia. Sa totoo lang, ang Philadelphia po ang pinaka-model church. Dalawa actually, Philadelphia and Smyrna. Yung Smyrna, puro suffering yun eh. Pero, kinalugdan sila ng Diyos. Pero Philadelphia, walang nasabing pangit si Lord sa mga to. Revelation chapter 3 verse 7. Okay pa ba kayo dyan? Write this letter to the angel of the church in Philadelphia. This is the message from the one who is holy and true, the one who has the key of David. What he opens, no one can close, and what he closes, no one can open. Sa Friday, may Rosh Hashanah dito. Okay? Kung available kayo, mag-celebrate tayo ng Jewish New Year dito. Okay? On October 4. 6 p.m.? 6 p.m. dito po. Magdala kayo ng mga pinatabang guya. Dito natin kakatahan. Anyway. Revelation chapter 3 verse 8. I know all the things you do, and I have opened a door for you that no one can close. Sino pa magsasabi dito na siya'y lumalakad sa season of open doors? At ang message ng Diyos sa iyo, if you are the Philadelphia Church, ang binuksan ng Diyos sa iyo, walang makakapagsara. Amen. Kanino yun? Oh, kaya lamang itong sabi. You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Kunti na lang ang iyong lakas, pero nanatili kang tapat. Sino dito nakakaranas ng mga unfair treatment? Sa school, sa community, kung saan man ikaw na doon. Gusto kong sabihin sa iyo, kung ikaw ay manatiling tapat at hindi mo i-deny ang faith mo, you are the Philadelphia Church. Meron mo ba ditong hindi pa na-persecute? Palagi ko lahat tayo, na-persecute na at some point. Gusto kong sabihin sa iyo, kung pinersecute ka at nanatili ka pa rin tapat sa Panginoon, you are a Church of Philadelphia. At may bubuksang pinto sa iyo ang Diyos na walang pwedeng makapagsara. Super persecuted po ang Philadelphia. Dalawa sila, Smyrna and Philadelphia, sila yung super persecuted churches. Actually, lahat naman eh. Pero sila lang dalawa ang nakilala as na naging faithful, na natiling tapat. Eh ngayon, meron tayong binasa dito eh.
Balik mo nga sa verse 7. Meron daw dito, key of David. Basahin nga natin. Ano yung key of David? Yung daw key of David, what he opens, no one can close. And what he closes, no one can open. So, ang ibibigay pala sa iyo ng Diyos ay hindi open doors or hindi rin closed doors. Kung ikaw ay Church of Philadelphia, what you have is the key of David. Ay ano meron dyan sa key of David? Nakita ko po yan kung saan nangyari. In Isaiah chapter 22, verse 20. Diyan po nasabi yung key of David. Ang pangalan ng servant ay si Eliakim. Yan. And then I will call my servant Eliakim, son of Hilkiah, to replace you. Verse 21. I will dress him in your royal robes and will give him your title and your authority. And he will be a father to the people of Jerusalem and Judah. I will give him the key to the house of David, the highest position in the royal court. Hindi natin masyadong ma-picture up ano. Tapos sabi pa dyan, when he opens doors, no one will be able to close them. And when he closes doors, no one will be able to open them. Sa house of David, pag sinabing house of David, ito ay pwedeng yung kanyang tahanan or pwedeng the tabernacle. At ito daw, kapag ka daw ikaw ay may key, kaya mong mabuksan ang lahat ng pintuan sa loob. Dahil ito yung area na kung saan it is the highest position in the royal court. Pagkahawak mo ang key of David, you can unlock doors and you can lock doors. At kapag daw ikaw ang nagsara nun, parang yung master key na hindi nila kayang buksan at hindi nila kayang sarado. Kaya kung ikaw ay isang Eliakim, which has the anointing of an Eliakim, alam niyo ba ang pangalan ng Eliakim? Anong meaning? God will establish. No one can shut God's open door for you. Pero ito ang tanong. Pag ikaw ba may binuksang pintuan at sabi ni Lord, buksan mo, anong sunod mong gagawin pag nabuksan mo? Sabi ni Lord, buksan mo yan, iyo yan. Anong gagawin mo sunod? Papasok ka na. Tama? Eh marami po, Kristiyano, masaya-masaya na sa open door. Hindi naman napasok. Yes, I received the open doors. Oo nga. Pumasok agad. Baka binuksan mo lang. Nanatili ka lang nandoon. Oh, ganda nga sa loob. Wow, open door. May opportunity ka din to shut. Kasi yung season mo ngayon, sabi ni Lord, tama na yung season mo na yan, ha? Isara natin, i-close na natin ang chapter mo ng buhay mo na yan na ikaw ay lagi na lamang mareklamo. Sara mo. Eh, ang iba naman, pilit sinususian ulit. Hindi, gusto ko magreklamo pa. Sinasara na nga sa iyo kasi yung pagreklamo mo, nag-cause na nga ng kung ano-ano problema. Kaya ngayon, sinasara na natin yan, binabago ka na ng Diyos. Hindi pa kami tapos magreklamo. The key of David is the key that can open and can shut. Itong surprise. Open doors are not rewards. These are just opportunities. So God's blessing to you is not just the open door, but the ability to open and close the door. And that is the key of David. Kung ikaw ay isang Church of Philadelphia, ang tinatanggap mo ngayon ay susi in the house of David. Mas matindi ito kaysa open door. Amen? Kasi ikaw na yung mag-o-open. Mamaya pag nag-pray tayo, magugulat ka, mayroong ma-open na door sa'yo. Isipin mo na kung ano yun. But make sure. Verse 9 ng Revelation chapter 3. Patapos na po ako. Promise.
Look, ito po yung message pa rin sa Philadelphia Church. I will force those who belong to Satan's synagogue, those liars who say they are Jews but are not, to come and bow down at your feet. They will acknowledge you are the ones I love. Because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test who belong to this world. I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take away your crown. All who are victorious will become pillars in the temple of my God, and they will never have to leave it. I will write on them the name of my God, and they will be the citizens in the city of my God, the new Jerusalem that comes down from the heavens from my God. Then I will also write on them my new name. Yan po ang pangako ng Diyos sa Church of Philadelphia. Wala siyang review. Ang sinabi niya lang, magpakalakas kayo. Kumapit kayo hanggang dulo. Marami mga pumupunta sa inyo ng mga persecutors na nagpapanggap na sila yung Hudyo, pero hindi naman. Pero sabi doon, makikita nila na kayo ang aking mga minamahal. Yan po ay mangyayari sa kahuli-hulihang panahon. Makikita po yan sa New Jerusalem. Okay? Na tayo po daw ay may tatak ng pangalan ng Diyos sa ating po mga incorruptible bodies. Sino excited? Sabihin nga po natin, I receive the key of the house of David. Whatever I close, no one can open. And whatever I open, no one can close. I receive it in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. At ang last church po ngayon, which is the seventh church, is the Laodicean church. At ang panawagan naman ni Lord dito, last na po ito, is the call to consistency. Sabihin nga po natin, consistency. Yan. Revelation chapter 3 verse 15. I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other, but since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Bakit daw po lukewarm church ang tawag dito sa Laodicea? Narinig niyo na po ba yung preaching ko before about Laodicea? Sino po nakaalala? Yo. Para dun po sa hindi narinig pa. Ang Laodicean church po, o ang lugar ng Laodicea, ang pinaka-self-sufficient sa lahat. Pinakamayaman sila. Kaso may kulang. Nagkaroon ng matinding earthquake. Gusto silang tulungan ng Roman Empire, pero ayaw nila. Sabi nila, kaya namin. At kinaya naman nga nila. Nagtayo sila ng sarili nila. Nakatayo, nakabangon without the help of Roman Empire. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanila, verse 17, You say, I am rich. I have everything I want. I don't need a thing. And you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Akala mo, ayos ka pa. Pero sa totoo lang, hindi na. Sa totoo lang, miserable kayo and poor. Meaning to say, lukewarm Christian. Ang Laodicea po ay sikat sa tatlong bagay. Una, sa kasaganaan. Sikat sila sa wealth. Sila po ay may minahan ng ginto. Wala po ang iba nun. Sila po nag-umpisa ng banking system sa Turkey. Pumupunta pa yung ibang city sa kanila para lamang nakakuha ng ginto. Sikat din po sila sa medicine. Especially sa eye problems. Sa kanila nag-umpisa ang ophthalmology. Sikat din po ang Laodicea sa garments. Meron silang white and black na wool. Kasi dati, either meron lang black or meron white. Sa kanila, parehas meron. Sikat sila. Meron silang dalawang kapitbahay. Hierapolis at Colossae. Ano daw? At? Ay ano pong relationship nun? Yun ang problema. May nawawala sa kanila. Wala silang source of water. Kaya ang Hierapolis at Colossae, gumawa sila ng ducting mula sa dalawang city papunta sa kanila. Kaya sila nagkatubig.
Kaya lamang, ang problema yung ito. Ang Hierapolis, sikat sa hot springs. Parang Laguna. Ang Colossae naman, sikat sa cold. Kaya nung gumawa sila ng ducting, pagdating sa kanila, lukewarm. Kaya ang kanila palang sitwasyon ay reflection din ng mga church people. They are lukewarm. Hindi mainit, hindi malamig, maligam-gam. Kaya yan po yun. Mayaman nga kayo, advance nga kayo sa medisina at sa pananamit. Kaso, lukewarm naman kayo, i-spit ko rin kayo. Buti na lang walang lukewarm sa JA1. Amen? Yung mga bagay na dating importante sa'yo, hindi na importante ngayon. Dati mahalaga sa'yo makapag-pray, ngayon hindi na. Kasi sabi mo, busy ka na eh. Dati importante sa'yo devotion, pag-attend ng gawain, pag-share ng gospel, ngayon hindi na. Kasi sabi mo, okay ka na, busy ka na eh. Naintindihan ni Lord. Para kumbaga sa sasakyan, naka-cross control ka na lang. Ayaw mo lang bumilis, ayaw mo bumaga. Anong sabi ni Lord sa verse 18? So, ito ang payo niya. I advise you to buy gold from me, sabi ni Lord. Gold that has been purified by fire, then you will be rich. Also buy white garments from me, so you will not be shamed by your nakedness. And ointment for your eyes, so you will be able to see. Yung tatlong strength ng Laodicea, sinabi ni Lord, weakness nyo yan. Kala nyo mayaman kayo? Kala nyo kung magaling kayo sa medicine? Sa garments? No. Sa akin kayo bumili. Kasi kailangan nyo makakita, maramitan, at kailangan nyo maging masagana. Anong ibig sabihin ng lukewarm? Sabi kasi ni Lord, sana ikaw na lamang ay either hot or cold. Ano ibig sabihin nun? Inaalaw ba ni Lord na maging cold? Ibig sabihin po ba ng pastor? Ay tayo po ay pwedeng cold Christian? Kasi sabi ni Lord, isang verse ba yun? Revelation chapter 3 verse 16. Sabi dito. 15 ba? Ay, 15 pala. Yan. Hindi ka malamig, hindi ka mainit. Ay sana naman, sabi, I wish that you were one or the other. Sana mainit ka na lang o sana malamig. Ibig sabihin ba nun, pwede kang malamig kay Lord? Ano ibig sabihin nun? Sabi niya, pwede kang malamig, pwede mainit. Hindi mo tinutukoy dyan relasyon sa Diyos. Kasi dapat ang relasyon sa Diyos, dapat laging mainit. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Ang ibig sabihin niya, we must always be hot. Kasi pag may hot, may fire. Pag may fire, ibig sabihin passion. We must always be passionate with our relationship with God at sa ating ginagawang paglilingkod. That is hot. Ay ano naman yung cold? Be also consistently cold. Una, consistently hot. Consistently cold also. Paano yun, Pastor? You should be compassionate. Pag sinabing cold, galing yan dun sa Colossae ng malamig na tubig. Pagka ikaw ba'y nakainom ng malamig na tubig, ano bang ramdam mo? Inuubo? Hindi, kung ikay mainit, tapos uminom ka ng malamig na tubig, cook, tubig. Refreshing! Yan ang ibig sabihin ng being consistently cold. Dapat ang buhay mo ay refreshment ng iba. Pag nakita ka ng iba, wow, nakaka-refresh naman si Kuya. Minsan naman, itsura naman natin biglang parang mga mukhang dugyutin Kapag nakita ka, ba naman yun pa? Kailangan naman pag ikaw naman Amen? Dapat hindi lang akong pogi. Lahat tayo narito ng lalaki, amen? Uy! Yabang ni Pastor Dapat nakaka-encourage ang buhay mo, yun ang ibig sabihin na dapat ikaw ay hot or cold. Pero wag kang lukewarm Christian. Amen? Hot as in passionate kay Lord, cold being compassionate and a refreshment of others. That is the meaning of that. Verse 19. I correct and discipline everyone I love.
So be diligent and turn from your indifference. Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in, and we will share a meal together as friends. Those who are victorious will sit with me on my throne, just as I was victorious and sat with my Father on his throne. Ano nangyari dito? There is a table being prepared by the Lord, and that is for fellowship. Kapag daw siya pinapasok mo, the table of fellowship becomes the throne of victory. Ano daw? The table of fellowship. Pag pumasok na si Lord, it becomes a throne of victory. Kaya yung insecurity mo, kapag pumasok dyan kapag inihalo mo yan in fellowship with Christ, it becomes confidence and victory. Kaya lahat pala ng negative, pag ipinasok mo si Kristo, nagiging positive. Kaya kung meron ka negative situation ngayon, paghariin mo lang si Kristo ng paghariin. Huwag mong pakadibdibin, paka-stress ka dyan. Sabihin mo lang lagi, si Lord ay nasa trono at siya'y mabuti. Kapag si Lord umalis na sa trono, yun na, doon ka malungkot. Pero hanggat nasa trono ba si Lord at siya hindi naman siya nagbabago, siya'y mabuti pa rin, manatili kang victorious. Hindi nga tayo victorious, tayo mismo si victory. Tandaan niyo kayo, ikaw ay si tagumpay. Sabi mo sa katabi mo, ikaw si tagumpay. Talo mo yung lumalakad sa tagumpay kasi ikaw mismo si tagumpay. Pag nakita ka ng iba, tingin sa iyo, ba, ito si victory. Biruin nyo, may victory sa JA. Ba? At ikaw yun. Amen? Kahit anong weakness, pag inihalo mo si Kristo, nagiging strength. Kahit anong sakit, pag inihalo mo si Kristo, may healing. Pag kahirapan, inihalo mo si Kristo, may provision. Amen ho ba? So yan po ang katapusan ng ating pong 7 churches. Nakapag-reflect kaya tayo? Pwede ba bago tayo mag-question and answer, mag-reflect muna tayo? Baka may mga touch pa tayo ng pagiging Thyatira. Ano yun? Nagkakaroon ng Jezebel spirit. O baka may alam pa sa iyong grupo, sa iyong masasakupan, na family, ng age level, na meron parang Jezebel spirit na naglilinger o gumagapang. May panahon na para wasakin mo yun. O baka meron ding parang may pagkasaltis. Ayaw magpakatotoo sa harapan ng Diyos. Laging akala mo yung ayos, pero hindi pala. I-battle mo yan. Baka meron ka rin sitwasyon na parang ikaw ay Laodicea. Lukewarm. Hindi alam kung saan lulugar. Laging play safe. Pastor, leader, pag ikaw ay laging play safe, weak leader ka. Dapat meron kang desisyon. Kaya nga tayo humihingi sa Diyos para hindi ka magkamali sa desisyon. Pero sabi nila, mas maganda pa ang nagdesisyon kahit mali kaysa walang desisyon. Kaya ang sign of a strong leader, you always have a decision and you are firm on your decision. Paano kung mali ang desisyon ko? Pag dito ako mananagot kay Lord. Kaya ka nga pinili ng Diyos para maging leader, para ikaw ay humingi ng kanyang basbas, ng kanyang salita. So ngayon, you are here in behalf of your AG. Lahat tayo may AG dito. Naririto ko ngayon as a representative of your age level group. Kung sa tingin mo may mga naglilinger na Jezebel spirit, or the lukewarm spirit, or the spirit of being not true, falsehood, panahon na para wasakin. Lord, we welcome you in this place. And we ask for the walls of fire
and the angels of the Lord to surround us. Panginoon, kami naririto para i-battle. We are being preventive, Lord God. At gusto namin kayo po ang aming imbitahan sapagkat hindi namin kaya. It is not by our might, nor by our power, but it is by your Spirit. So pwede ba ngayon po mga kapatid, habang ikay nakapikit, iniisip mo ang iyong pamilya, iniisip mo ang iyong AG, ang iyong cell group, mga mahal mo sa buhay, mga kapatid mo, pastor mo, o sino man yan. Baka merong nakakagapang dyan na hindi tamang espiritu. Panahon na para wasakin mo. You have been given the authority. Meron kang susi from the house of David na pwede mo daw sarahan. Huwag nang pagbuksan muli ang Jezebel's gate. Saraduhan ng kahirapan, saraduhan ng sakit, saraduhan ng negative mga utterances. Pwede mong gawin. At yung mga matagal ng saradong opportunity sa school, sa professional life mo, may susi ka ngayon, you can open it. Pero bago yan, isara mo muna ang Jezebel spirit. Pagsarahan mo, ikandado mo sa labas ang lukewarm spirit, ang spirit ng isang Ahab. Isara mo. Sakatakan na ramamabahaya ramakan. Yes, in Jesus' name. Kami po'y namamagitan para sa amin pong minamahal na mga age group leaders. Lord, we are the representative of the whole JA1 Church here because we are represented by all age levels. Lord, hindi kami pumapayag na sa kids church, sa anointed youth, sa anointed professionals, sa men and women, sa young adults, sa VIP team ay may makapasok na Jezebel spirit. Sa pangalan ni Jesus, ginagamit namin ngayon ang authority ng mga manipulating spirit, mga controlling spirit, mga spirit na nag-focus ng fear, ng division, mga spirit na nag-focus ng mga negatibong mga salita. The religious spirit, the critical spirit, the spirit of a serpent. Come on, come on, come on, come on. Come on, wage war, wage war. Magsalita ka. Mamagitan ka. Baka aandap-andap na ang apoy ng iyong mga nakikita sa paligid. Panahon na para ikaw ang tumayo at wasakin, sunugin, gawan, sabihan ng magagandang salita ang iyong pamilya. Come on. Huwag kang papayag. Kung may nag-i-exist na ganyan ngayon, it is time to say, enough is enough. Pinuputol namin lahat ng ugnayan ng Jezebel spirit. Shakatarababahal. The spirit that causes the servants of God to sin. Winawasak namin ngayon by the sword of the Spirit. Tinatagpas namin at wala nang kapangyarihan, wala nang hold ang Jezebel Spirit sa aming buhay na in Jesus. Sokotika rabaka na dalabahay. Yes, in Jesus' name. Yes, Lord. Maging ang double life. Ang buhay na minsan nasa kabutihan, minsan nasa kasamaan. Naglilingkod, tumatayo, pero may buhay na hindi maganda. Lord, we pray, i-expose mo kami. Kung yun lang ang paraan para tumigil kami, Panginoon, let it be exposed.
Gagawa kayo, Lord, ng paraan para ma-expose ang double life namin. Kung hindi pa kami titigil ngayon, kayo na ang aakto, Panginoon, for us. Kaya, Lord, ngayon pa lang nagpapakumbaba kami. Humihingi kami ng tawad. Lord, forgive us. We don't want to live the double life. Ayaw namin, O Diyos. Kaya, Panginoon, kayo po ang kikilos. Kung hindi kami makinig sa inyong turo, kayo na ang mag-e-expose sa amin. Kung gaano man kasakit ito, Lord, kung hindi kami titigil ngayon, mas mabuti pang kami masaktan. Kaya, Panginoon, itama mo kami. Ituwid mo kami. Please, walang ni isa dito hindi pwede magpakatotoo sa Diyos. Come on. The Lord sees your heart. Meron dito, baka nanonood ka pa ng pornography. Leader ka na. Anong ipinapasa mo sa iyong mga alaga? Meron dito, baka ikaw ay consumed pa ng galit mo sa magulang mo. O baka meron dito, galit ka sa leader mo. Anong ipapasa mo sa mga hinahandle mo? Kaya panahon na. Panahon na. Para sabihin mo, tama na. Kung may galit ka kung kanino man, panahon na para palayain mo yung sarili. Kung nangyari man sa'yo yung mga pangit na pangyayari, hayaan mo na. Basta ang mahalaga, narito ka, bumabangon ka, lumalaban ka. You are moving forward. Forget the past. Maging yung mga magagandang nangyari noon, wag mo nang pakahawakan. May mas magandang nakahanda ang Diyos. Panahon na para itigil mo ang double life. Lord, kami ba'y naririto nagpapalinis? Panginoon, paglabas namin sa lugar na ito, wala na yung double life. Iiwanan namin ang addiction namin. Iiwanan namin, Lord God, ang mga maling habits namin. Sapagkat kayo, Diyos, na nagbabago ng buhay. Babaguhin mo kami, Panginoon, upang ang mga hawak namin at hinahandle namin, maminister namin ng ayos. Lord, we now receive the anointing of holiness. And Lord, right now, hindi kami pumapayag na kami mananatiling lukewarm. Ayaw namin, Lord God, na babalik kayo at matatatnan nyo kami na wala ang aming mga apoy. Kaya, Lord, right now, ignite the fire. Fan the flame. Kung meron man dito hahandap-handap ng iyong apoy, the Lord is now once again fanning the flame na meron ka. Malapit ka nang bumitaw sa faith. Malapit ka nang umayaw sa paglilinggo. Pero praise God, nirescue ka ni Lord. Narito ka ngayon at binibigyan ka ng panibagong apoy. Receive your new fire. Hirap ka na, struggle ka, receive your new fire. Sabi ng Diyos, strengthen what is left of you at nilalagyan ka muli ngayon. In the name of Jesus, in the count of 5, the fire of God will fall unto you and you will receive it now in your heart. In 5, 4, come on, huwag ka mapapahuli. 3, 2, 1. Be filled by the fire. Be filled by the fire of God. Be filled right now by the fire. Be filled by the fire. Lahat ng hindi magaganda sa iyo, sinusunog din ng apoy. Now, in Jesus' name, be filled. Be filled. In Jesus' name. May panibagong apoy na nilalagay sa iyo ang Diyos. At mananatili yan sa iyo. Come on now. May nakikita ako dito, matindi ang nagablab ng apoy mo. Nagtutuga ka na sa calling mo. Nagtutuga ka na sa ginagawa mo. Pero sinasabi ng Diyos sa'yo, inapoyan kita muli ngayon. Huwag kang magtutuga. You can do more. You can do greater things. Because I am with you. I am the one who gave you fire. Fire of God's love. Fire. Fire.
susubukin ng Diyos ang hindi para sa'yo. Parang ginto, sinusunog ang impurities para paglabas ko, isa kang ganap na purified son and daughter of God. Kaya kasamang sinusunog ang addiction, sinusunog ang double life, sinusunog ngayon ang mga reklamo, mga pagtatampo, sinusunog ng Diyos. Shakatara mababakyara lalalahay. Tandaan mo, ang ahas hindi lumalapit sa apoy kasi alam niya mamamatay siya sa apoy. Kaya may mga ahas minsan sa puso mo, sa buhay mo, kasi wala nang apoy. Pero ngayon, gusto kong malaman mo, ini-expose ng ahas ang apoy. Ini-expose ng apoy ang ahas. At pinapatay nito. At ang sabi ng Diyos, walang ahas, serpent spirit, lukewarm spirit, Jezebel spirit na pwedeng makapasok sa'yo, sa pamilya mo, sa ministry mo. Because the snakes cannot stand the fire. Receive the fire now. Jesus name. We receive it. At ngayon, kumanda ka. Be ready. Because now you are on fire kay Lord. May susi kang hawak. At ngayon, habang ikay nakapikit, makikita mo, isinara na ng Diyos ang dating ikaw. Isinara mo na ang lumang ikaw. Buksan mo na ang bagong pintuan ng pagpapala, ng pabor, ng bagong relasyon sa Diyos, ng isang mas matinding intimacy kay Lord. Buksan mo ngayon. May unique na binibigay sa iyo si Lord. At kapag nakita mo at nakuha ito, may pinakikita sa iyong pintuan. At kapag nasa harap mo na yung pintuan na sa gesture, buksan mo ito. At pag nabuksan mo ito, pumasok ka. Come on, in the name of Jesus, may nire-reveal si Lord sa iyong pinto. Hindi ko alam kung anong pinto yan, pero may individual doors ka. Yung iba sa inyo, hindi lang isang pinto, may 3, may 5, may siyam na pintuan. Dahil ikaw ay umaamin sa Diyos ngayon, handa ka ng buksan ito. Kaya kapag nakita mo ito, buksan mo, pumasok ka. I declare, Lord, that the heavens are open in this place. Thank you, Lord God, for the open heavens. Thank you, Lord God, for we have free and complete and unlimited access to the open heavens now, to the kingdom that cannot be shaken, the kingdom that cannot be defeated. Come on, buksan mo, pasok. Yes, in Jesus' name. Huwag kang mainit. Huwag kang mainit. Karating yan, buksan mo, pumasok ka. Pasok. Sadyang may isinarang pintuan kasi may bago kang pupuntahan. Pasok. Go. Pasok. 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 Wow. 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 Enter. Enter to a new territory. Enter to a new season. Enter to a new heart. Enter to a new opportunity. Enter. Come on. Be patient. It is there. It is there. Yes, Lord. Yes, thank you, Lord, for the new doors. We open this now. Papasok kami, Panginoon, at hindi kami pwedeng pagsaraduhan ng Satanas. Tapos na ang panahon na dinidisip kami ni Satanas na wala kami pwedeng maging bagong bagay. Ito na ang new doors namin, Lord. We open it and we come. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Meron ako nakita dito, ibang bansa. Ang binuksan yung pintuan, pagpasok mo yung ibang bansa. Sa'yo yan, pasukin mo yan. Meron dito, pagbukas mo, nakangiti ang iyong pamilya. Reconciliation pala.
Pero dito, pagbukas mo, nagkakantahan kayo sa Panginoon. Unbeliever ang family mo. Yung pala, maboborn again sila. Thank you, Lord. Nakikita ko ngayon, imposible ang kagalingan. Pagbukas mo, medical records are all clean. Pasok. Pasok. Thank you, Lord. Pinapasokan namin at hinahakbangan ang mga bagong pintuan. May nakita rin akong pintuan, parang lambak, parang valley. Ayaw mong pasukin yan kasi ang fear mo. Ang gusto mo, mountains. Pero ang sabi ni Lord sa'yo, valley, anak. But don't worry. Even though you walk to the valley of shadows of death, you will fear no evil, for I am with you. Pasok. Pasok. Your hardships ay nasa iyo ngayon. Kasi ang dulo niyan, upgrade. Thank you, Lord, for the blessings of the open doors today. At bago po kami pumasok sa New Year, Jewish New Year, let this be, let today be the seal of the open doors. Because we are walking in the year of open doors. Hindi pa tapos, Panginoon. Hindi pa tapos ang taong 5784. Today is the day that we will enter to the open doors na ipinrepair mo. Tapat ka, Panginoon. Mangyayari. Mangyayari. Thank you, Lord God. We seal everything by your blood. Salamat, O Diyos, sa iyong papuring pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede ba kumamay tayo ng tatlong tao? Sabihin mo sa kanya, congratulations. Bago po tayo mag-Q&A, mag-offering po muna tayo. Pastor Rachel, let's pray for our offering. Let us all be in the presence of the Lord. Panginoon, salamat po sa lahat ng aming narinig, Panginoon. Ang amin pong ihahandog ay hindi po kabayaran, kundi act of our faith, Lord God. Kung paano po